Eto na naman tayo. So, babagi ko, why do I have a YouTube channel where I discuss all the kinds of motorcycle na mga sira na. Actually, sirang-sira ko na talaga sila binibili. Different kinds, different brand, para mapag-aralan ko unang-una yung mga wirings. Nag-umpisa talaga ako sa mga wirings. Meron akong different types. May mga makina ako. Ito, Honda 155 sa junk shop lang nabili. Electronic bicycle, basically bike, basic bike, and mga sirang-sirang motor. Una kong inaral ay mga wirings. Bakit ko nga ba inaral yung mga wirings? Kasi nagkaroon ako mga iba't ibang motor na nagkaroon ng problema dahil luma na, nagpapagawa ako. Tapos, nung nagpapagawa na ako, hindi ako satisfied sa trabaho. Nariyan yung nagbigay ka ng magandang bayad, nagtip ka na, nagpamerienda ka pa, and end up, hindi maganda yung performance ng motor. So yun, napagdesisyonan ko na bumili ng mga lumang motor, inaral ko yung mga wiring, at ito na ngayon ang mga resulta. Madami akong nabili. Actually, meron na akong Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, China. Meron na po ako ng mga ganon. TMX 155, Barako, Rusi, yan. Motorstar 125, Honda 155 ulit, Kawasaki, Barako. Madalas kasi dito maraming gumagamit ng Barako sa amin. Barako version 1 na talagang halos mabulok-bulok na talaga siya. Ayan. In due time, ipapakita ko rin kung paano ko siya i-detail, papagandahin, aayusin. So ayan. Kinumutan ko lang, sobrang kalawang na. May kuryente naman siya pero babae ng makina neto. Yan. Meron pa tayo ditong Euro Hari. Kinalas-kalas ko na kasi luma na nga siya at para bumalik siya sa dating itatransform, pipinturahan, ayusin yung mga wirings para walang grounded. O yan pa. Version 1 na Barako din. So lahat yan inaral ko po para yun, mapagtagumpayan ko yung pagiging mahusay na gumawa ng motor at pulido. Although yung husay nandyan naman, along the process gagaling ka rin naman. Pero yung pagbibigay mo ng hard work, effort para magresulta sa magandang result, talagang ito SYM 125. Umaandar naman siya, babaeng din ang makina dahil sobrang ingay. So lahat yan ay aking inaral ko po para maging successful ako sa hindi lang sa electrical, sa mechanical aspect ng isang motor. Sa ngayon, mga business type lamang aking ginagawa, pero gumagawa na rin ako paunti-unti ng automatic, FI cleaning, CVT cleaning, top overhaul. Di pa ako nakapag-overhaul na automatic, pero palagay ko kaya naman. Next time, yun naman ang aking bibilin, yung sira-sira na mga automatic. Sa ngayon, nakafocus lang ako sa mga manual transmission para ma-perfect ko talaga siya. Nandun na yung time na pinaghahalo-halo ko na yung mga parts, kung sino yung fit sa isa't isa, different brand. So yun, sinusubukan ko po yung mga ganun. So sa mga susunod pang araw, sa mga susunod pang panahon, siguro marami pa akong madidiscover. Yun ay aking isi-share din naman sa mga katropa, sa mga kakilala at sa mga makakapanood, na talagang kahit luma ang isang motor, basta paglalaanan mo ng panahon, tamang combination ng spare parts, mapa-local o branded, gagana pa rin siya ng gagana at babalik pa rin siya sa kagaya ng takbo nung binili mo siya ng brand new. As long as napapalitan mo lahat ng kinakailangan palitan. So, yun, basically, yung mga ganong experience lang naman ay nasa tao na willing maglaan ng oras at panahon para pag-aralan yung isang bagay. Lahat naman magaling, pero hindi lahat merong determinasyon at puso na ungkatin talaga lahat ng issues ng isang motor. So yun lang, maraming salamat kung nakapanood ka man sa video ko na ito. Kung ano yung kinahiligan mo or kung ano yung situation na kinakaharap mo, pag ginusto mo, talagang makukuha mo rin Kasi hindi lang naman sa pagmimikaniko, actually hindi lang sa pagmimikaniko ang alam ko. Nagta-tile sitter ako, nagsiset ako ng wiring sa loob ng bahay. Mga basic lang din naman. Nagmamason din ako, yung lahat ng yun inaral ko. Kasi gusto ko na multifunctional ako, multi-talented din po ako at the same time. So yun, yung mga bagay na naman naaaral as long as kahit anong edad ka na, basta kaya pa ng katawan mo. So yun,
Thank you and God bless. Sinishare ko lang na talagang walang imposible sa isang tao na magpupursigi kung anong gustong gawin sa buhay. Yung paghanap buhay, nandyan lang yan. Yung kita, nandyan lang yan. Pero dapat, yun nga, naglalaan ka ng oras, hindi ka nasisira sa taong kausap mo, at meron ka isang salita. Integridad ng isang tao, mahalaga po yun. So yun, maraming salamat. At bahala na kayo, basta napanood nyo na to. So, thank you.